Mamel. Order ng kasupang mo sa Shopee. According po to Ma'am Daisy, mag-spin the wheel po tayo per grade level. Kung sino pong grade level ang matapatan ng spin, siya po ang unang magpe-present ng kanilang walkthrough. Thank you po. Tanare? Paano ko ito ilala? Sabi ko, galing ako dyan sa may barangay. Kinder po, pa-share screen. Birthday niyo po ngayon. Ngayon ba? Hindi pa kayo, nung sa araw pa yun, iling ko po ginanap dahil may mga pasok mga dito, at sa papa niya. Pero ang birthday niya talaga, 15 ngayon. Okay. Kindergarten presentation. Hello, good morning po. Mami, Daddy sumagot ikaw. Magandang umaga po sa lahat. Ito na po yung sa kindergarten. Module lesson number, title, Module 2, MELC 2, Week 1, page 5. Line to Module 2, MELC 2, Week 1. Suggestions for improvement or enhancement, none. SLMs, activities that need to be contextualized. No activities need to be contextualized. Contextualization, no suggestion. And then Module 2, MELC 2, Week 2, page 6. Suggestion for improvement, none. Errors, no errors. SLMs, activities that need to be contextualized. No activities need to be contextualized. Contextualization, suggestion, no suggestions. Module 2, MELC 2, Week 3, page 3, errors. The item is aligned to Module 2, MELC 2, Week 3. Suggestions for improvement, none. SLMs, activities that need to be contextualized, no activities need contextualized. Contextualization, suggestions. Ganon din po sa Module 2, MELC
4. So from module 2 MELC 2, from week 1 to 4, pages 563, naka-align naman po siya lahat sa MELCs ang worksheets at saka modules po ng kinder. Kaya po, ang nakalagay dito ay no errors at no suggestions po. Maraming salamat po. Thank you, ma'am. Okay po. Good morning. Sa module lesson po natin sa week 5 po tayo. Week 5 po, 4 pages. The item is not aligned to module 2 MELC 2 week 5. So, kung napapansin nyo po, dito po sa module week 5, 6, 7, 8, ang nakalagay na po dito ay hindi po sila align sa aming MELC. Gawa po ng, ang lesson po kasi namin ay na-compress po siya. Instead po na 10 weeks, ginawa po nilang 8 weeks. Pero yung sa ano po, sa module po namin at saka sa worksheets po ng mga bata na binigay po sa amin, naka-align naman po sila, parehas po sila. So, ibig sabihin po, naka-align din po sila sa MELC. Kasi doon po sa may lesson po namin, sa may modules, may nakalagay po doon sa bandang baba kung saan MELC natatagpuan yung lesson. Hawa po, dito po sa week 5, ang nakalagay po doon sa baba niya ay, makikita mo po siya sa MELC 7, nandoon po nakalagay yung lesson na kasama po doon sa modules po at saka sa activity po. So, kaya po nalagyan niya ng, hindi po yan nalagyan ng 9. Pero kung tinignan po namin, na-align na rin po siya, gawa nga po noon. Yung remaining 2 weeks po namin na para makumpleto po yung 10 weeks ng second quarter, yun po ay ginagamit namin pag-assess para po sa mga ECCD checklist po ng mga bata namin. At ina-assist din po namin yung iba naming mga bata through online, through sa pagpa-follow up namin sa kanila kung kumusta na po yung mga lessons sa following weeks, yung ganun po, para assistin po namin yung mga bata po namin na hindi pa gaanong nakaka-recognize ng alphabet through online, at nagsisend din po kami ng ibang extra activity sa mga batang hindi pa marunong ng alphabet, at nagpapabasa din po through online din kahit sounds lang po ng letters po nila. So, yun lang po sa amin. Thank you po. Ma'am, good morning. Mr. Thank you po, Sa, sir. kasi nakalagay lahat dito yung the item is not aligned to module 2 MELC 2 week 5. Ganon din sa module 2 MELC 2 week 5. Ayun, yun nga. So can we not provide recommendation or suggestions for improvement so that the item will be aligned to the module 2 MELC 2 under week 5? Pwede po siguro, sir, mag-ano ng suggestion. Kasi parang very awkward po kasi na may error tapos wala namang improvement. Di ho ba? Apo. Kasi po, sir, yung for example po, dito po kasi sa week 5, yung nakalagay po sa MELC week 5 po ay name, places, and things. Pero yung sa module po namin at sa worksheet, paggalang po ang nakalagay na activity po. Yung lesson po So na yun ay ngayon, nasa MELC 4. So meaning, ma'am, there must be an alignment of activity to the MELC. Kasi hindi nga sila magkatugma, di ba? Opo. So that would be
that would be the improvement or suggestion for enhancement. Suggestion ko, sir, attach di the dapat po activity sheet. i-align yung... Hello. Hello? Oh, I am found. Kasi kung meron tayong gagawin na localized activity sheet, if the activity in the module is not aligned to the MELC, so we have to craft the activity sheet, then attach the activity sheet to our weekly home learning plan. Opo, sir. Thank you. Thank you po. Sige, sige. pag-text na ka. Okay, thank you po, kindergarten. And now, Ma'am Mel? Okay, let's proceed to grade 6. Hello, Ma'am Nieva. Good morning po. Good morning, ma'am. Good morning po sa ating lahat, fellow teachers. Especially, we are so blessed to have our PSDS of Rodriguez, Sir Fred Cabalang. Sir, good morning po. So here is our walkthrough of grade 6 mathematics. Good morning, ma'am. Good morning, Sabi sir. ko na nga ba na maraming tumabay. Joke lang. Opo, sir. Correct. Okay. So, this is, ito po yung ginawa namin kagabi ni Ma'am Berna. Hindi pa po namin natatapos yung aming pag-walkthrough. But, ito po yung aming nagawa kagabi. Okay, let me share my screen to everybody. Nakikita na po? Yes, ma'am. Right. Nakikita na po, Ma'am Nieva, yung aking Yes, screen? ma'am. Okay. So, ang na-review po namin is, hindi ko pa po kasi natapos yung aking nire-review na isa pa. So, ang ni-review po namin for grade 6 mathematics is week 5. Ang week 5 po ay it's about describing and giving the value of numbers expressed in exponential form. We walked through with the module, binasa po namin yung content, and we found out typo errors on page 22. Typo error, the exponent will determine how many times you to multiply. So, kung typo error naman po, there's no suggestions or for improvement. Lagay lang po yung, inayos po doon sa pagkakamali po doon sa pagkakatype. And next po is week 6, page 25. The answer key is wrong. So sa math po kasi we need to compute and verify po doon sa answer key kung tama po yung naging sagot po doon sa answer key. And we found out po na learning task 1, number 1, 10 instead of 6. So ang lalagay po, ang answer po dapat ay 10. Ang nakalagay po sa SLNs ay 6. Week 6, page 25 again, the answer key is wrong. LT2, number 5, false, negative 14 instead of false 14. Tama naman po yung nakalagay na false, pero yung sagot po na nakalagay po is mali. So, yan po yung suggestions for improvement. Then week 7, page 26, typo error, 200 feet below sea level. Next, week 7, typo error again. Name a positive or number integer. Then, week 7, page 28, no answer written in the answer key in learning task. No answer written in the answer key in the learning task. So, ang suggestions po dito is ilalagay po yung sagot po para do sa learning task number 4. Hindi pa lang po na-compute ng aking katandem po sa pag-walkthrough po ng module. Okay, then, basically po yung pong aming na-review yung module po,
the learning competencies presented in the module in mathematics is congruent naman po with the MELCs po na naibigay po sa atin ng ating region. So, hindi na po namin iyon kumbaga po ay okay naman po siya. So, no need for us to write po those things po dito. And with regards to the activities, there's no activities need to be contextualized kasi it is congruent naman po. So, yun na lang po yung na-walk through pa po namin, and we are still working on the walkthrough po ng module po namin. Thank you so much po. Ma'am Daisy, Yes po, sir. pasensya ka na kasi paborito ko talaga yung medyo yung healthy. At saka Okay po, sa lahat sir. sana na magpe-present this is my input to you. Whenever you have an error, dapat meron po kayong suggestion for improvement. Kagaya nung week 5, page 22, nakalagay nyo, typo error, the exponent will determine how many times you to multiply. So, dito sa suggestion, what should be the exact form? Yung pagkasulat, ilalagay nyo rito sa suggestion ninyo. Ito po siguro po ito. Lipat ko po dito. Ayan, the exponent will Then, will you please scroll down, ma'am? Sa baba. So, lahat ng may error, sige pa. Sige pa. Wala na ba? Sige, baba. Ay, taas. Yan. So, nakalagay dyan sa may mga error, typo error, name a positive or number integer. So what should be the form of what should be the correct form? Ilalagay mo rito sa suggestion for improvement at sa enhancement. So kung meron po kayong inilagay dito sa error, dapat meron po kayong ilagay dito sa column na suggestion for improvement or enhancement. Para maliwanag dun sa nagbabasa. Okay, sir. Okay, thank you very much. Apo, noted po, sir. Thank you so much po for the suggestion, sirs. Welcome. It is noted po. Basta malulusog. Welcome na welcome. Tama, sir, para kahit marami pong trabaho, healthy pa rin, hindi magkaka-COVID. Yan nga daw, ma'am, ang advantage ng mataba. Yung payat, pag dumating ng taggutom, patay na sila. Yung mataba, papayat pa lang. Opo, sir. Tsaka hindi po halatang walang makain sir, pagka pumataba. Tama. Sige po, ma'am. Thank you so much, Sir Fred, for the suggestions. Welcome. Well appreciated po, sir. Noted po. Good morning po once again, fellow teachers. Thank you po, Ma'am Nieva. It's your turn na po. Okay, Thank you. Ma'am Daisy and Sir Fred. So now let's proceed to the next. Sino po kaya ako maswerte? Ngayon? Okay. Great. Sir Jensen. So, good morning po sa lahat. Ito po yung na-walkthrough namin sa na-walkthrough ko po sa grade 3 mathematics po. Yung sa module 2 po, mayroon pong sa page 9 errors po, type of error. Then nagkamali lang po siguro sa type ito po kasi ang mali nila po ay ang 7, ang 7 pangkat na mayroong tig 8 ay 56. Nakalagay po kasi dun sa page 9 ay 9 po ang nakalagay. 7, ang 7 pangkat mayroong tig 9. So ang ginawa ko na lang po ay kinorek ko na lang po kaya nagiging 56.
Then sa week 4, page 17 po, errors po, type of errors dito po ay 12 times 4 equals open po, close parenthesis, 4 times 10, then 4 times 2. Nakalagay po kasi doon 4 times 8. Kinakabahan. 4 times, ginawa ko po ay 40 plus 8. And then, nag-cope up po ng 48. Sa week 5 naman po, page 22, wrong spelling po dun sa title po, pagpapakita ng multiples ng mga bilang na may 1 hanggang 2 digit. Nakalagay po kasi doon ay multiples po. Then, sa keto correction po, sa week 1, number 4 and number 5, no choices po. Kaya nilagyan ko na lang po ng mga choices ang 4 and 5. Yan lang po. Thank you po. Thank you, Ma'am Jen. At sa susunod naman po, pakinggan natin ang next presenter. To have the training proper, may I call on our very approachable discussant for today. It's no other than Ma'am Annie S. Ego, Master Teacher, for the overview of the weekly home learning plan and activity sheets. So let's welcome her with a big hand. Maraming salamat, Ma'am Yeba. And good morning po sa lahat. Good morning, Sir Fred. And good morning, Sir Chester. I am tasked to give the overview of the weekly home learning plan and activity sheets. Okay po, so let us be ready po. Alam ko po na tayo po ay aware na sa mga paggawa po ng weekly home learning plan. Pero as educator po, sabi nga nila is we need to undergo some innovations and we should be ready for some revisions para po sa ikabubuti ng ating pong crafting ng ating weekly home learning plan. So may pahapyaw po tayo na i-discuss sa part na ito for us to use para po ma-craft natin ang ating pong mga weekly home learning plan for the second grading na mas maganda at mas maiintindihan po ng ating mga learners and at the same time ng mga magulang na katuwang natin bilang mga co-educators natin for this new normal setup po ng ating klase. Sir Johnson, next po. Sir Johnson. Okay po, so balikan po muna natin kung ano nga ba yung weekly home learning plan. So, anong gamit nito? Shall aid teachers and parents in keeping track of the day-to-day in-school and off-school general learning processes as they implement the most suitable and feasible alternative learning modality based on the context of their school. And another one will be based on the actual class program. It shall be prepared by subject teacher, reviewed by class advisor, and approved by our principal. So alam na po natin ito because before we started with our first grading crafting of the weekly home learning plan ay in-advise na po tayo sa mga tips at mga pointers na dapat nating i-tackle at i-consider sa ating pong paggawa ng plan natin. Next po. Next, sir. Sir Johnson. Okay po. So, ito po yung crafting the weekly lesson plan. So, tayo po ay in-advise na pag tayo po ay gumagawa ng ating plan, lagi po natin siyang nire-refer sa ating pong most essential learning competencies o kaya yung MELT natin. Based siya sa different subject area natin. Kasi nga po, sa ating pong MELT, we are guided with a number of days
kung ilang days nating itatakel ang bawat learning areas natin at mga objectives natin para po malaman natin kung tayo po ba ay nakakasunod sa mga number of days at saka natatakel natin within the expected time allotted po. And then, we need to gather our self-learning modules. May mga na-encounter tayo before na soft copy lang muna, but then dahil nga po tayo may mga kakayahan or tinawag tayong creative and lagi tayong ready sa mga adjustment, nagawan po natin ng mga paraan. So we always use our modules and other reference or learning materials para po sa ating pagka-craft ng ating home weekly plan. We will also use our self-learning materials as a reference to accomplish the weekly learning plan. Tapos po, mga subject area teachers must collaborate to come up with a set of weekly home learning plan. Para po in case na may mga question po, lalo na ng ating mga magulang sa ating pong mga inihandang weekly plan, ay partners po tayo or tandem po tayo na pwedeng magbigay ng katugunan sa mga sa kanilang mga kasagutan ay mga katanungan I mean. Teachers should be guided with a long-term vision of what they want their learners to master and achieve. So, isinasaalang-alang natin lagi ang kapakanan po dito ng ating mga mag-aaral para po sa mastery ng kanilang mga pinag-aaralan at kung ano po yung success na kanilang ma-achieve para po sa ating pong tinuturo, lalo na po napakahirap na abutin ngayon ang mga bata sa pamamagitan po ng ating mga weekly plan na iniatang din po natin katuwang ang mga magulang. Teachers are advised to adopt strategies that respect the unique context and diversity of the learners. So dapat po sa paghahanda rin po natin ng ating weekly plan, sabi nga may nabanggit na kinakailangan ito ay isinasaalang-alang ang pagkakaiba-iba po ng ating mga learners base sa kanilang mga kakayahan sa pag-aaral, base sa kanilang kakayahan sa pag-cope up ng mga ating itinuturo o isinasama sa ating pagpaplano ng mga aralin. At kasama na rin po dyan yung tinatawag na gender sensitivity na wala pong mababypass, wala pong maiisapwera sa ating pong preparation ng ating learning plan. At the same time, maging po sa mga belief po ng bawat isa ng ating mga learners. In planning the learning task, teachers should strike balance between academic rigor and socio-emotional aspect of learning. So pag sinabi po nating academic rigor, there should be consistency or accuracy in planning or in crafting our lesson. Consistency and accuracy na in relation po sa ating objectives na nakaangkla po siya sa ating pong mga MELC at nakaangkla din po siya sa ginagamit nating self-learning modules and other references po na ating ginagamit. Hindi po siya dapat lilihis doon para hindi magbigay ito ng kalituhan, lalo na po sa ating mga co-educators na mga magulang. Mas maigi po na ito ay ginagawa ng simple at pag sinabi nating simple, sa ating pong pagka-craft ng ating pong learning plan, mamaya po maipapakita po ako sa inyo yung previous and then yung mga ginamit natin present na kung saan nilapatan na ito ng mga revisions para po sa ikabubuti at kumbaga simplified na mas maiintindihan siya ng ating mga learner at ng ating mga magulang at ma-attain natin po kung ano po yung nais natin na matutunan ng mga bata. And yung socio-emotional naman po, yung social aspect po ng ating mga mag-aaral, yung kanilang kalagayan, economically, emotionally, at kung anumang kondisyon meron sila na hindi po naisa sa alang-alang ang kapakanan ng bawat isang mag-aaral. Okay, next po, sir. Sir Jansen. May delay lang ma'am ng konti. Okay, thank you, sir.
Okay po. So mapapansin niyo po, bago po tayo tinuruan na mag-craft po ng ating weekly home learning plan, ito po yung binigay sa atin. Makikita niyo po, first column, meron tayong day and time, may learning areas, may learning competency, may learning task, at mode of delivery. So sa ngayon po, makikita niyo po sa mga susunod na slide, ang learning competency po ay inalis na po natin. Minsan po, natanong namin noon, bakit kaya inalis yun? Kasi nga po, di ba, tayo po nagpiprepare ng weekly home learning plan at ito po binibigay natin kasama ng mga self-learning materials at ng module sa ating pong mga co-educators, yung mga magulang. At yung learning competency po na yon, actually, tayo po mga teacher ang nakakaalam noon at hindi na po yun titignan pa ng mga magulang. Target na po natin yon as teachers at hindi naman na po yun kailangan at maiintindihan pa ng mga magulang. Maliban lang po ang magulang po ay isang teacher. So, na-retain po yung learning task at yung mode of delivery. So, pipresent po natin naman ngayon yung amin pong ginawa sa grade 6 na amin pong weekly home learning plan for the first quarter. Sige po, sir. Sir, pa-share po nung second, yung sinend ko po. Ay, wala ka ba nun, sir, isa? Yung isang na-send ka. So, Johnson. Wait lang, ma'am. Okay po. Yung first quarter po, ha? Ito po, ma'am. Oh, wait, hindi pa nakikita. Wala pa rin. Na-receive, ayan. Sir, na-receive mo ba yon yung na-send ko sa iyo na isa pang weekly plan for the first quarter? Ayan Yes, na. ma'am. Okay na. Ayan, Sige ma'am, na, okay sir. na po. Nagkukunta na. Okay po. So ito naman po yung aming pong ginamit na weekly home learning plan for the first quarter. Makikita niyo po, tulad nung sa binigay sa atin, meron pong araw at oras, meron pong learning areas o kaya yung aralin, meron pong yung learning task, at meron po yung tagubilin, yung mode of delivery ay nagginawa na pong tagubilin o paalaala. So, ang tanging natanggal lang po dyan ay yung learning competencies. Okay po. So, lahat naman po tayo ay aware na sa mga parts po ng ating pong weekly home learning plan. Meron pong nabanggit ang ating Sir Freddy po na sabi nila, ang ating weekly home learning plan dahil ito ay gabay ng mga magulang para sa kanilang mga anak, matulungan silang gamitin ang kanilang modules at sagutan ang kanilang mga modules and learning tasks, kinakailangan natin itong i-simplified. So, ibig sabihin kapag simplified po, hindi na natin kinakailangan ilagay pa kung ano yung mga nasa modules. Ano-ano lang yung mga mahalaga na pwede nating i-attach o ilagay sa ating weekly home learning plan para magsilbing gabay ng ating mga mag-aaral at magulang. Una dyan ay yung activities na gagawin ng bata, yung learning task na kanyang gagawin. At huwag na huwag din natin kalimutan ang page sa module kung saan nila ito matatagpuan. At kinakailangan din natin na magbigay ng clear na instruction para hindi po malilito yung magulang na gagabay sa mga anak, lalong-lalo na yung mga bata na walang gumagabay sa kanila dahil working ang mga parents. Mas simpleng instruction, mas madaling maiintindihan ng ating mga mag-aaral at yung kanilang mga guardian. So, ano po yun ulit? Kinakailangan
meron tayong activities lang, kung saan yon, o kung anong activities yon, kinakailangan ilapat din natin ang page nito sa module para mas madaling hanapin ng bata. At higit sa lahat, magbigay tayo ng maigsi pero malinaw na instruction para mas madaling maintindihan ng mga bata. So mapapansin niyo po sa unang learning plan namin ng first grading, ang format po ay portrait. At alam niyo po ba na maraming papel ang aming nagamit dahil we prepared this one by subject teachers and by advisors. By advisors po. So nakakonsume po kami ng maraming papel sa pag-reproduce po ng ating weekly home learning plan until we came up with a plan na baguhin namin ito para sa ikabubuti ng lahat, para mas madali siyang gawin, and at the same time, para mas makatipid kami ng maraming papel na hindi mababago ang konsepto ng weekly home learning plan. Kaya nag-brainstorm po kami, nag-collaborate with all the subject teachers and advisors para sa mga suggestions kung paano ito mas maganda. So pag makikita nyo dito, by advisor po ito, ang weekly home learning plan na ito. Ngayon po yung susunod namin kung ipapakita ang slide ay yung ginamit namin na pinakahuling weekly plan na nabago na po siya. Sige po, Sir Johnson. Okay po. So, obviously, makikita niyo po, ito na po ay naka-landscape. Pero andun pa rin po ang unang column na ay aralin. At doon po sa aralin, mapapansin niyo po, andyan na po yung mga guro per subject area. At yung pong kanilang telephone number para po pag ang bata po ay halimbawa may kalituhan o kaya ang magulang ay nalilito, pwede po nila kaming tawagan for any questions or any concerns po sa aming pong subject area. And then po yung pangalawa ay mga gawain. At lalo po siyang napaigsi, nagkaroon siya ng improvement compared po doon sa previous namin mga lessons. And then makikita po din natin dyan, sa column 3 ay ang tagubilin. Isahang tagubilin na, and then yung second next line po, dito sa may next line, sa may part ng ESP, down po ay yung mga subjects na po na makikita natin sa bawat teacher na itinuturo. And then, dito po ay ang ating, hindi ko mabasa masyado, araw. Ano ba ito? Hindi ko makita. Ang labo, palakihan mo, sir, masakit sa mata. Hindi ko masyado mabasa. Ayan, thank you, sir. Masakit sa mata. Okay po, yung sunod po, after nung gawain ay yung mga tagubilin. So makikita niyo po dyan na sa pinaka first part po, ando doon na po lahat yung gabay. Isahan na lang po siya para na po yan sa lahat ng subject teachers. So bago po namin dinistribute yan, or nung dinistribute po namin yan pala doon sa mga teachers, pinaliwanag din po namin sa mga magulang ang mga pagbabago para hindi magkaroon ng kalituhan sa kanila. So yung pinaka-last column po makikita nyo, andun na po yung araw, oras, at pangkat ng mga bata. Para doon na po nila makikita at magsisilbing gabay nila na masusundan pa rin po nila yung araw-araw nilang subjects at oras ng pagpasok po at paggawa ng kanilang mga learning tasks. So alam ko po na marami pa pong mga pwedeng suggestions and innovations na pwede nating madidiscover along the way, at pwede po nating i-share ito para po mas maganda at ma-improve po ang ating pong pag-prepare o crafting ng ating home learning plan. So, mamaya po sa ating po mga questions and answer, kung
after this po ay pwede po natin buksan para po pag tayo pupunta na sa ating workshop ay gamay na po natin at lalo po natin mapag-igi, ma-improve po ang ating mga paghahanda ng ating pong weekly home learning plan. Alalahanin po natin mga kaguro na ang ating pong weekly home learning plan ay malaking bagay. Gaya nga po ng first slide na nabanggit, ang weekly home learning plan ay gagamitin ng guro, ng mga magulang bilang mga co-educators natin para gabayan ang ating mga mag-aaral para sa kanilang mas magandang pagkatuto at mas madaling pagkatuto, lalo na sa panahon ngayon na pandemya na napakahirap, sabi nga ng mga magulang, ang maging guro para sa kanilang mga anak. Malaking bagay ito, yung simple, maayos na preparation nito ay malaking bagay na makakatulong sa ating mga magulang, and at the same time, mai-address natin yung mga needs ng ating mga learners. So sir, bago po siguro lilipat ng activity, paki-browse mo na lang sir para makita po nila yung pong amin pong bago sa grade 6. Sir Jansen. Kung meron pong mga katanungan po mamaya bago po tayo mag-workshop ay okay po, pwede pong magtanong po. Paki-browse lang sir para makita po nila yung kabuuan. Okay po. So nakita niyo po lahat po ng sections na dyan, lahat ng advisors, lahat ng kanilang contact numbers, and nandiyan na po, same with the time po, at yung lessons po namin. At dyan po sa weekly home learning plan namin po na na-craft na bago po, ay malaki pong bagay ang aming natipid sa papel from 10 to 15 per advisor, naging 10 na lang para sa lahatan na teachers na po. So malaking bagay po ito na nakatulong po sa amin po. Okay po. Yun po yung kabuuan ng aming pong weekly home learning plan na bago. Okay po. Punta naman po tayo sa activity sheets. Ma'am, before Yes, we po. will proceed to the activity Yes, sir. sheet, I just would like to give some input and suggestions. Yes po, sir. So, in developing weekly home learning plan, so these are my, before I will proceed to my suggestions, these are my tips for you. And if you will consider it, okay lang. Pero kung hindi, okay lang din naman. So number 1 is check the congruency of the MELC with the learning tasks. So the learning tasks together with the MELC must be congruent. Diba? Then, doon po sa ating part ng assimilation, even a short reflection will do. Pero kung meron po kayong mas maganda, okay lang din. Then, another one is check whether the MELC ay tama sa quarter at week na yon, di ba? And if you, in utilizing the idea activities from modules, this must be specified, elaborated by giving a short description on how this will be done. Dapat kung gagamit ka ng learning activities sa module, just a simple or short specification and elaboration by giving a short description para lang maiksi lang. Then kapag yung activity doon sa module ay hindi congruent doon sa iyong ginagawa at gumamit ka ng localized na activity, dapat yung localized na worksheet ay i-include them in the submission of the weekly home learning plan.
kasama yon sa submission. Then doon sa present mo na lesson plan, the weekly home learning plan, have you adopted the IDEA approach? Ma'am, nakamute ka pa, nakamute ka. Yes, sir. Naka-align po siya doon sa konsepto po ng IDEA. Yes. Nakita ko rin yon. Nakita ko rin yung alignment ng IDEA. So that is how we develop the weekly home learning plan. Tama rin po yung sinasabi ninyo na just be simple and concise. Kasi nga, lalong-lalo na sa MDL, hindi naman po kayo ang nag-tutor sa bata, yung magulang. Kasi minsan, if things are complicated, especially in giving your direction, at hindi na maintindihan ng magulang, that would be the start of clamor. Siguro yung baka magalit pa. Ano ba naman itong teacher na to? Kaganda-ganda niya, hindi na maintindihan yung kanyang instruction, ganon. So lahat naman po ng sinabi ni ma'am ay pwede nating i-consider in developing weekly home learning plan. So congratulations, ma'am. Thank you po, sir. Actually, sir, yun pong pagbanggit ko po kanina na we should always refer to our MELCs ay kasama na rin po doon ang pag-check po ng teacher kung naka-align po ba yung kanyang topic, yung kanyang objective doon po sa MELC para po hindi po nalilihis yung kanilang preparation. Kasi nga po, kaya nga po, minsan pag nag-walkthrough, minsan sumusobra po yung content ng topic doon po sa number of days, kaya po doon na po papasok po yung pagiging creative po ni teacher at papasok po yung innovation po na pwede niyang gawin para po mas lalong ma-enhance po yung preparation po ng aming pong weekly home learning plan. Sir, marami pong salamat at noted po lahat ng mga suggestions nyo sa amin para po sa ikabubuti ng aming pong pag-prepare po, pag-craft ng aming pong weekly home learning plan. Welcome, ma'am. welcome. Thank you po, sir. Okay po, let's proceed po sa ating pong activity sheets. Okay po. So, meron lang po akong kinuha, the difference between the worksheet and activity sheet. Kasi although napaka-minimal lang po ang difference niya, pero kinakailangan alam pa rin po natin bilang mga guro. So, a worksheet and the activity sheet are almost the same. Nakita niyo po, almost the same. The only difference is that an activity sheet is commonly done with a group session, meaning that the activities and or tasks are done accomplished by a group, while the worksheet can be done by an individual alone. So tayo po ay nagpi-prepare po ng ating worksheet. At meron din po tayong mga activities. So sa ngayon po, ang preparation po ng ating mga worksheet or activity sheet, tulad ng ating pong paghahanda ng ating pong weekly home learning plan, dapat ito po ay congruent, naka-align po siya. Kung ano po yung ating pong nasa learning objective, kinakailangan yun din po ang ating pong mga gagawing work sa ating pong activity and sa ating worksheet. At gaya nga ng napag-usapan namin, sabi nga namin, sir, ilan ba? Para unified kami, ilan? Para hindi na ho masyadong mahirapan ng bata, lalo na sa panahon ngayon. 5 item po ay okay na po siya. So, wag na po natin pakahabaan sa ang ating pong preparation ng ating activities, ang ating worksheet. Unang tatandaan natin, dapat naka-align sa ating objective. Pangalawa, dapat simplified din ang ating pong pagbibigay ng instructions, directions sa mga bata. If possible, ngayon po sa panahon natin, magbigay po tayo ng example. Yun po yung mahalaga. Kasi mas madaling gagawin ng bata ang kanyang worksheet, ang kanyang activities, kung meron po tayo kahit isa lang na
example na kung saan magiging gabay nila. Hindi naman po mahirap gawin ng magbigay po ng isang example sa kanilang gagawing activities. Okay po? Sana mai-consider nyo po yon. At dapat ma-identify din natin after checking ng ating mga worksheets, yung mga bata na hindi gaano nakakasunod para sa susunod na distribution natin ng mga worksheet ay i-consider natin itong mga bata to na mas simple, mas madali at mas kaya nilang gawin yung activities. Hindi po natin sila bibigyan noong katulad nung sa iba na mas advanced po ang kanilang pagkatuto. So lagi po nating i-consider yon sa ating pong pag-prepare po ng worksheet. And if possible po, lalo na pag yung sa mga nasa primary, pwede po din nating i-integrate ang paggamit po ng mga pictures sa ating pong mga worksheets para po lalong mas maiintindihan po ng ating mga mag-aaral. Although alam ko po na mas creative po, marami pong creative na mga teacher ang nakakagawa po ng iba't ibang worksheets, activity sheets na swak siya sa pangunawa ng ating mga learners. So yun lang po ang mga pwede natin i-consider. Kinakailangan if possible 5 items test worksheet lang po siya, activity sheets lang po siya, and then simplified yung ating pong instructions, and then at the same time magbigay po tayo ng sample para maging gabay po ng bata. Okay po. Yun lamang po yung akin pong mai-share sa ating pong weekly home learning plan. And later po kung may mga tanong pa at clarifications, mag-brainstorm po tayo para bago po tayong pumunta ng ating workshop ay equip na po tayo. Mas madali na po nating magawa ang ating pong mga weekly home plan ng maayos at ang ating worksheet and activity sheets. Maraming salamat po. Ma'am Annie, meron lang po akong additional input. Yes po, sir. Okay, so formulate at least 3 to 5 questions for a formative test. The test may not necessarily be a paper and pen test. Basta parang kumbaga, you are going to test the understanding of the student doon sa lesson. Yes po. So at least 3 to 5 questions. Kaya kung pwede niyang in a reflection or pwede ring paper and pen pero not necessary na paper and pen. Sa lahat ng subject area yun. Yes po, sir. Okay. Thank you. Yes po, sir. Thank you po, sir. Noted po yung sa reflection po. Okay po. So, nakita niyo po, sabi nga nila, 2 heads, 3 heads are better than 1. Marami pong salamat, sir, at nandiyan po kayo. Lalo po namin pag-iigihin at we're so inspired po, sir, with your assistance po sa amin. Ay ino-note po namin lahat po yan. And on our part, sir, on behalf of STS teachers, faculty po, gagawin po namin lahat para po maganda po ang aming pong preparation. Maraming salamat po and have a blessed morning po, everyone. Maraming salamat po, Ma'am Annie S. Ego. At ngayon naman po, dadako na po tayo sa mga katanungan. Baka po meron po tayong mga questions sa ating mga sarili. So nandito po ang ating mga heads. Nandito din po ang ating mga MTs na makakasagot sa ating mga katanungan. Ma'am Nieva. Yes, sir. Pwedeng mag-a-add lang ako kay Ma'am Annie kung pwede. Okay, sir. Sige po. So Ma'am Annie, explain naman ang ginawa mo. Gusto ko lang i-remind uli yung sinasabi ko sa inyo na yung katulad ng worksheet, ito yung mga practice natin na ibinibigay sa bata bago natin ibigay yung assimilation na sinasabi ni Sir na dapat kung maaalala ninyo yung DLL natin nung araw, nilalagyan natin ng 5, 4, 3, 2, 1 sa ilalim.
So yun yung tinutukoy ni Sir. Just to know kung pwedeng mag-move ka ng objective. Kasi kung bagsak doon sa binigay mo parang formative, ba't ka lilipat? Di ba dapat reteach ka? Magbibigay ka pa ng mas maraming activities. Or ang tawag natin ngayon ay worksheet kasi individual sila ngayon. So yun yung parang meaning ng worksheet. Hindi ang parang sa intindi ko, ang intindi niyo sa worksheet ay siya na yung parang formative test. Hindi po. Dapat po ang worksheet siya yung mga practice exercises or practice activities para bago sagutan ng bata yung alam na niya ang objective na ibinigyan mo ng tanong na ganito, nakapag-practice na siya. Parang katulad sa math, marami munang worksheet ang ibibigay mo, sagot ng sagot, o sige, tapos sagutan mo na to. So parang yun yung aking sinasabi sa inyo noon pa. So siguro ito na yung time na kailangan ipaalala ko ulit kasi gagawa kayo ng worksheet eh. So ang paggawa ng worksheet, hindi lang isa. Halimbawa, di ba, na kunyari nag-presentation ka, may worksheet dapat yan. After ng presentation, nag-worksheet ka, meron kang generalization, meron ka uling worksheet, at tsaka ka palang magbibigay tsaka mo palang pasasagutan yung kung naintindihan niya yung objective mo for the day. Kung hindi, edi next week, kailangan magkaroon ka ng mga adjustment. At yun yung parang kung sana ay i-adapt ninyong lahat na yun yung ibig sabihin ng worksheet. At siyempre sa weekly home learning plan natin, dapat every subject na sinabi ko rin naman yun sa inyo dati na para bang may sample na ano bang itinanong mo. Kasi dapat yun ang jive na jive sa objective. At least 3 question or 2 question or 5 question para yung mag-check nung weekly home learning plan ninyo, hindi na naman nahihirapang manghula. Napakahirap kayo manghula. So yun po yung sana additional ko lang. Kung sabi nga ni Sir Fred, kung inyong tatanggapin yung pero sa akin dapat kasi yun yung tama eh. Kung tatanggapin ninyo, dapat tanggapin ninyo kasi yun yung tamang gawain. At narito tayo para itama natin yung mga medyo nalihis tayo ng konti nung nakakaraan. Kasi parati naman tayong ganito lang nag-uusap, hindi tayo nagkakaharap. So, kaya sabi ko dapat may open forum. Baka meron pa silang mga gustong liwanagin, iliwanagin na bago tayo mag-workshop. So, maraming salamat, Ma'am Ani at Ma'am Nieva. Salamat. Thank you, sir. Thank you po, sir. Okay po. So, ihanda na po natin ang ating mga katanungan at ito po si Ma'am Ani ay handa na pong sumagot kasama ng ating mga school heads at iba pang mga MT. So, kailangan pa po ba nating mag-spin the wheel? Hello mga ma'am. Siguro po pwedeng i-chat na lang ninyo kung mayroon man tanong o wala pong masamang magtanong ngayon kasi kailangan nating malinaw na malinaw, clear na clear bago tayo mag-workshop. Kasi pag nag-workshop na tayo, yan ang gagamitin ninyo sa second quarter. Baka ma-check, mali-mali ang gawa nyo, mag-uulit na naman kayo. Hello po, Ma'am Annie, question po. Good morning po. Yung pong output po namin for day 2 ay WHLP po, ma'am. Ma'am? Yung pong output po namin for day 2 is WHLP po. Ano po? Yes po. Yes po. Tatapusin na po ba natin
Ma'am, yung At the same time, ma'am, kasama na rin po ang activity sheets doon. Kasi di ba pag tayo gumagawa naman ng weekly plan, kaagapay na noon ay yung activity sheets. Partner niya lagi. So yung pong halimbawa po, kami po sa math ay we have week 8 hanggang week 8 po yung aming module po. Tatapusin po namin yon hanggang bukas. Kasi hanggang bukas po ang schedule natin doon sa double HLP. Oo nga po. Oo nga po. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Kaya nga po, di ba, ang ginawa natin pag tatlo yung teachers natin, ataduhin na lang para mas mabilis tayo. Mas maganda yung ganun. Remind ko na rin po yung mga ibang grade level po na kumbaga maghati-hati na lang po tayo kasi we have 2 days po in preparation for the weekly home learning plan at saka ng activity sheets para po mas mabilis. At ko lang po, Ma'am Ani. Yes po. No need to rush naman po ang paggawa ng weekly home learning plan. Siguro kung ang kaya lang ninyo talaga ay 2 weeks na weekly home learning plan, ay very good na po yun. Kasi kaysa naman tinapos mo, niras mo, ay kung paano naman ang trabaho, ano na tayo, i-focus natin. Kasi ang workshop naman natin ay mag-out tayo sa online, nasa bahay ninyo kayo, relax kayo dyan, kayo pinaka-komportable. Gawin ninyo kung hanggang saan ang kaya nyong gawin. Hindi naman sinasabi na kailangan tapos lahat. Kung hindi mo matapos, may Christmas vacation naman. O kaya, kailan ka maluwag, wala kang magawa, tsaka kang magawa. At least, meron kayong magawa at meron na kaming matchingan habang kayo nagki-Christmas vacation. Kami nag-check dito sa office. Yes. At least, sir, yung 2 weeks preparation, sir, kumbaga sapat na yun para sa panibagong panimula by January. Hindi nagahol. And then, while waiting, yung another set of other weeks, ay tinatrabaho na rin po para mas maganda. At saka, Sir Chester, if I may, Sir Chester. Opo, sir. Sige po. You have to assign somebody to quality assure the weekly home learning plan and activity sheet. Kasi if there are no individual or teachers or master teachers to quality assure your output, baka yung output ninyo ay parang hindi rin walang quality, di ba? So as early as now, dapat merong magko-quality assure. Mas babagay doon yung mga master teachers na naka-concentrate o naka-focus doon sa learning area na yon. Thank you. Opo, sir. Balik Friday pa lang po ay nakaset na kung sino yung mga assign na sa isang MT po, 2 grade level ang handle niya since 3 ang aming MT. Tapos po meron akong nakasama sa leader na 2, pinagsama ko sila sa isang grade. At siyempre po, katulong din ako pag-check ng mga ganun. Okay, so those are my suggestions. Thank you. Opo, noted po. Tanong po si Ma'am Melissa, sabi niya, ano pong gagamitin format ng weekly home learning plan? Ano ba yung tanong niya dito? Yung naka-portrait pa ba or uniform na po tayo na naka-landscape? Okay po, yan po ay address na tanong para po sa lahat ng grade level. Kasi kami po sa grade 6 ay gumagamit na po ngayon at gagamitin na rin talaga namin po yung naka-landscape. Kung okay lang ba sa inyo na maging unified na po tayo, na gagamitin ang landscape o yung portrait pa rin. Ina-address ko po yon sa mga lahat ng grade level po. Pwede pong sumagot yung mga chairman po. Ma'am, para sa akin, sa nakita ko na, di ba nung una naman medyo magastos kayo kasi kanya-kanya kayong print ng weekly home learning plan nyo kasi individual subject ang hawak nyo. Pero nung pagsama-samahin nyo at naririnig ko ang mga comment ninyo na kasarap pala nung sa Riso ginawa ang weekly home learning plan at na-relax agad kami
at tulong-tulong kayo paggawa, parang mas magandang i-adapt nila yung ganyan. At doon naman sa format na tanong ni Ma'am Melissa na kung naka-landscape o naka-portrait, kahit anong anggulo ang gusto ninyo, as long as, sabi nga ni Sir kanina at sinasabi ko rin, as long na naka-guide tayo sa idea. Yung nakaano sa atin yung idea, okay lang yon, walang problema. Ang parati lang nating isipin sana yung ikatitipid natin kasi sabi nga natin, hindi naman lifetime yung mga bond paper na nabibili natin. Mauubos yan. Maganda yung katulad nyo, nakatipid kayo, good to hear that. Sana yung ibang grade ay magganon rin. At siyempre, ang inaano natin dito ay makabawas tayo ng hirap ninyo paggawa. So, yun naman po mga grade leader, marinig naman po namin kayo. Sir Alan, Ma'am Jennifer. Good morning, sir. Sige. Yung sa grade 5 naman po, sir, yung dati po rin ginagamit namin, yung minsanan po, yung lahatan po, general po kaming grade 5. Saka tipid po talaga yung ginagawa namin, sir. Ang ano mo, sir, pareho na rin kayo nung ginagawa ng grade 6 o baka mas nauna pa kayo sa grade 6 na gumawa ng gano'n na eh? Nauna pa kami sa grade 6, sir, kasi sa grade 5 po ay parang minsanan po yung gawa namin. Oo, okay. Yung first quarter po. Okay, sir. Salamat. Opo, sir. Si Ma'am Jennifer sa grade 3. Sir, sa amin po, lahatan na po kaming grade 3 kasi hindi naman po kami departmentalized. Kaya isang gawa lang po at saka isang papariso lang po. Oo nga pala. Nakalimutan ko. Ayun nga pala yung sukay namin dito sa Riso at sa Xerox. Okay, ma'am. So siguro yung grade 2, grade 1 at saka kinder pare-pareho na kayo. So ang hindi na lang natin natanong ngayon ay ang grade 4. O mga grade 4. Kayo naman. Sir, good morning po, sir. Good morning po sa lahat. Sa grade 4 po, sir, dati nung first quarter, by section po kami. By section po yung weekly home learning plan namin. Ngayon pong second quarter, gano'n na rin po ang gawin namin, sir, para makatipid. Isahan na rin po. Yung sa title na lang po, grade 4 na lang. Okay, ma'am. So, yun yung atin na yan. Ina-adapt natin yung mga best practices ng ibang grade level. At sabi nga, nakikita ko naman kasi kayo, si Sir Darwin nagpiprint pa sa printer ng weekly home learning plan niya. Samantalang kung isang takbuhan sana sa Riso, di walang napagod sa inyo. Ano eh? Ayun. Ma'am Melissa, nasagot na namin ang iyong katanungan. O baka po may magtatanong po. Parang wala na yatang tanong, sir. Handang-handa na sila, sir, gumawa. Kasi ma'am, ang nangyayari, si Ma'am Daisy ang kanilang pinahihirapang katatanong pagkatapos na tayo. So maganda sana, isang sagutan lang, isang tanong, nasasagot na natin sana lahat ng grade level. Opo, sir. Ayaw nila magtanong, okay lang naman. Sir, yung submission po ng WHLP kailan po? Through Drive po ang pag-submit. Bukas po ba, sir? Kahit dalawa lang. Ma'am, kasi ngayon dapat may output tayo ngayong araw na to. So kaya kung may nagawa ka na, ay isasubmit mo na dapat. Tapos bukas, day 3, magkakaroon tayo ng presentation ng output sa hapon. That is 1 p.m. At syempre, kung ano na ang natapos mo, pasa mo ng lahat. Sinabi ko nga kanina, hindi naman natin pinupuwersa na tapusin mo lahat. Ang gusto natin yung quality, ang magagawa ninyo. Yun yung natin. So, yun lang, ma'am.
Sir, nagtanong po si Ma'am Mercy kung ano daw subjects ang grade 4 for the second quarter. Ma'am Mercy, pakilinaw mo nga yung tanong mo. Yung first 4 pa rin po ba, sir? Math. Oo, ma'am. Oo, ma'am. Ganun pa rin. Kasi po, sir, hindi nakarating dati yung science namin, kaya nag-Pilipino kami. So, kung ano po yung available, sir, yun na lang ulit. Oo, ma'am. Ganun. Tapos, according sa dumadating sa kustodya natin, ang unang sabi sa amin ay, di ba, 50-50. Halimbawa, 15 science, 15 English, pagpapalitin pagkatapos ng another month. Pero ang dumadating na module sa atin ay sakto sa enrollment. So, malamang-lamang wala yung 50-50. Ang mangyayari, yung katulad ng first quarter natin na 4 na subject ang iaano natin sa unang month. Okay na ba, Ma'am Mercy? Sige po, sir. Salamat po. Okay na po, sir. Bali, 4x4 pa rin po tayo, sir. First month 4, second month 4 pa rin, 4 subjects pa rin po. Sige po, malinaw na po. Salamat po, sir. Opo, ma'am. Bali, for now, yun ang ating alaman ni ma'am. Alam mo naman ang changes ngayon, yung normal ay pagdating ng January 4, tsaka natin i-final, ma'am. Okay po. Okay, wala na po bang mga katanungan? Baka po meron pa tayong tinatago dyan na medyo naguguluhan tayo habang nandito pa po ang ating mga school heads na sasagot sa ating mga katanungan. So, kung wala na po, tayo po ay dadako na ma'am sa paalala kung meron man po sa ating workshop sa umagang ito. So, okay. Sa pangunguna po ni Ma'am Daisy Marcelo. Ma'am Daisy. Yes, Ma'am Nieva. Kung meron po kayong mga announcement para sa ating workshop. As per agreed po by the LAC leaders and with Sir Chester po, today po we are going to have our workshop. And then, whole day po tayo mag-workshop today. So, mag-offline po tayo to do our workshop, to work on our WHLP. Then, babalik po tayo by tomorrow morning for the day 3, for the MOL. Then, continuation po ng workshop. Then, after po noon, ay afternoon, ay presentation po ng output po natin ng WHLP po and activity sheets. So, yun lang naman po yung ating gentle reminders to everybody. Ma'am Nieva, thank you po. Okay, maraming salamat po Ma'am Daisy. Pakinggan naman po natin ang isang MP natin, si Ma'am Annie S. Ego. Okay po. So siguro ang akin na may papayo with our weekly home learning plan, mas maigi po yung nagtatanong tayo kapag po tayo nahihirapan. Sabi nga, we work here as a team, not as an individual, in order to attain the success of our activities. So sabi nga nila, the beginning of wisdom is when we start to ask question and when we ask others to help us. Ganun po yung technique po ng ating pong success sa buhay. Yun lamang, and happy working sa ating pong weekly home learning plan. Sabi nga ni Ma'am Maribik kanina, our mind is compared to water in times of turbulence, in times of chaos, in times of problems, or in times of struggles. Hindi ho tayo nakakapag-isip ng tama. So we stay calm,
Huwag ho tayong maratel, huwag ho tayong mawala na landas. Lagi po nandiyan dyan ang mga kasama natin, higit sa lahat. We always trust the Lord with the wisdom na kailangan natin for our activities. Mission po natin para sa bata, para po sa mga batang Rizaleño. Maraming salamat po and I hope you learn from us and happy working po. Maraming salamat. Maraming salamat po. May karagdagan pa po ba? Sir Fred, Sir Chester? Ma'am Nieva, Yes, sir. papasalamat lang ako kay Sir Fred. Sir Fred, napaka-laking tulong po ng inyong pagsali sa amin at pagbigay sa amin ng technical assistance. Napakarami po naming natutunan. Maraming salamat po at alam naman namin kay Taga Rodriguez, kami nasa Taytay, talagang yung willingness nyo at talagang tinuturuan ninyo kami at ginaid nyo kami ay napakalaking bagay po para sa amin. Maraming salamat po. Okay, so welcome Sir Chester. So congratulations to Sitio Tapayan with the leadership of your hardworking principal, Sir Chester. Alam ko malayo pa mararating ni Sir Chester kasi nga very dedicated sa committed niya. With all the support of your teachers, perhaps you could achieve your goal, Sir Chester. At sa lahat naman ng teachers sa Sitio Tapayan, kudos to all of you. May God bless you. Thank you, sir. Sa pagtatapos po ng ating virtual training, tayo po ay makarinig ng closing remark na ibabahagi sa atin ni Binibining Jennifer B. Fordan. At susundan ng closing prayer sa pangunguna ni Binibining Lydia Resurrection, guro sa ikatlong baitang. Sa ating isa sa napagaling na facilitator, Ma'am Annie Ego, maraming salamat po for sharing your ideas and knowledge about making WHLP and worksheets. To my fellow teachers, thank you for your participation. Nawa po nadagdagan ang ating kalaman sa paggawa ng ating WHLP and worksheets. Muli, maraming salamat po and God bless us. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan sa lahat, lubos po kaming nagpupurit, nagpapasalamat sa iyo sa mga biyayang amin natatanggap. Maraming salamat po sa araw na ito na ipinagkaloob mo sa aming lahat. Salamat po, Panginoon, sa kaligtasan na ipinagkaloob mo sa amin. Patuloy mo po kaming gabayan sa lahat ng oras. Sa pagtatapos ng aming seminar, kami ay naririto upang humingi ng pasasalamat sa isang makabuluhang talakayan. Naway gabayan mo po kami sa aming gawain sa araw-araw at sa ikatatagumpay ng aming seminar dahil sa iyo, nagmumula ang lahat ng karunungan, pagtitiyaga at ang aming pagkatuto. Salamat, Panginoon, ito po ay aming samot dalangin at ibinabalik po namin ang papurit pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po, Ma'am Jen and Ma'am Lydia. Nais ko lamang pong pasalamatan ng ating espesyal na panauhin, Sir Fredelito Cabalang, at ang ating principal na Sir Chester Carl S.J. Campo. At sa lahat ng bumubuo ng LAC Team 33, sa pangunguna ng aming LAC leader, Ma'am Annie S. Ego, sa lahat ng mga guro sa ikatlong baitang, sa pangunguna ng aming grade leader na si Binibining Jennifer Fordan, at sa lahat ng mga gurong narito, maraming salamat po sa inyong lahat na naging kabahagi sa ating virtual training sa araw na ito. Pagpalain po tayong lahat.